Nag-serve naman ako sa'yo. Binigay ko naman ang lahat. Parang feeling ko it's unfair. Na parang I don't deserve this. Until one day God told me, yung Psalm 46:10, be still and know that I am God. Doon ako parang nabuhayan na, oo nga, may Diyos. Hi, I'm Pastora Sara S. Mirandilla. Pastora po ako dito sa Catanduanes, sa Bicol. I am not really pastoring a church, but God is using me to minister to the ministers, to disciple pastors and leaders. A few days ago, tinawagan ako ni Auntie Nora. Sabi niya, hindi makaka-attend si ganito kasi nasa hospital, inoperahan. Sabi niya, baka pwedeng ikaw na lang ang pumalit. Kasi hindi po ako kasali talaga sa original na 25 participants. Medyo matagal pa ako bago nakasagot. Kasi nasa isip ko, wala naman akong trauma, healed na ako. Sabi nga isa kong katabi, although healed ka na, sabi niya, but your life and your testimony will help others to be healed. My story is amazing. Bakit ko nasabing amazing? Kasi may nangyari sa buhay ko na unexpected. Asawa po ako ng pastor. And we were pastoring a church here. Malaki na siya. During that time, nag-work ako as court stenographer sa RTC, Regional Trial Court. One day, may naririnig na ako na something fishy is going on. Ginagawa ang asawa ko. I did not believe. Kasi, syempre, naniniwala ka, pastor, hindi gagawa ng kalokohan. Ganun yung idea ko. Matino siyang pastor. Tapos, parang bigla na lang nag-turn. And he fell into sin. There was even a moment in my life na dahil nga yung asawa ko nag-backslide na, naglalasing and everything, nagdala siya ng alak sa bahay. One day, biglang nagsumbong yung anak ko, Mami, nakita ko si Daddy, nigarilyo nandun sa may tindahan, yung mga ganun. Kaya parang naano siya, anong nangyay, what's happening? Nagkaroon ng infidelity. So, hindi ko talaga inaasahan. Of course, masakit. Masakit kasi ang feeling ko para akong inambush. Wala akong kaalam-alam na merong nangyayari. Sobrang sakit niya na hindi ka makatulog. Mahirap i-describe yung nararamdaman mong sakit. Kasi unang-una, pinagtaksilan ka. Kasama dun sa betrayal, yung feeling na parang sinabi sa'yo na hindi ka na worthy. Minsan, i-blame mo pa yung sarili mo, nagkulang ba ako? Meron bang mali sa akin? Hindi na ba ako maganda? Ang feeling mo, yung self-worth mo nawala. Dahil hindi ko masabi sa mga anak ko, dahil elementary, high school. Iiyak ako sa loob ng banyo, naliligo ako sa shower. Umiiyak talaga ako, sumisigaw ako. Pero yung, alam mo yung sigaw na walang sound. Kasi feeling ko, pag tumatama yung tubig from the shower, parang nare-relieve ako. Sa sobrang sakit, naririnig ko pag uminom ka daw, for a while, makakalimot ka. So, ininom ko yun. Isang boteng ganyan, ininom ko talaga yun. Thinking na kahit sandali, mawala yung sakit. Even for a moment, it will be okay. Pero hindi pala. Nahilo lang ako, nagsuka dahil hindi naman ako marunong maglasing. And my children were crying, Mami, bakit mo ginawa yun? So, naging mas worse yung feeling ko. Kasi unang-unang pumasok sa isip ko, Lord, what are you trying to teach me? Ang nakita ko, Lord, bakit mo ako inaalaw mag-go through dito? Ano bang sinasabi mo sa akin? Nag-serve naman ako sa'yo. Binigay ko naman ang lahat.
Parang feeling ko it's unfair. Na parang I don't deserve this. Pero going through sa pain na yon, nakita ko yung kamay ng Panginoon. Until one day God told me, yung Psalm 46:10, be still and know that I am God. Doon ako parang nabuhaya na, oo nga, may Diyos. Kung hindi ako makatulog, nananalangin ako. Binasa ko ang Book of Psalms, yung mga Lamentations doon, kasi parang nakaka-relate ako. Hanggang sa dumating na yung time na nagkaroon ako ng courage na mag-open up sa kaibigan ko, sa mga taong close sa akin na nakakakilala sa amin mag-asawa. So I started opening up. Umiiyak ako sa kanila. So I found my completeness in the Lord. Unlike before, feeling ko ang kukumpleto ng buhay ko yung asawa ko. Hindi asawa mo ang kukumpleto sa buhay mo. It is the Lord. Ang buhay ko po ngayon, resulta lahat ng blessings ng Lord. He's been faithful. God is faithful. Yun yung lagi ko sinasabi, if you will dare walk with God, God will not fail you. At isa pa po, nakagraduate po ang mga anak ko. Now they are working. And even up to now, wala pong patid ang pagpapadala ng Lord ng blessing sa akin. Ngayon ko Lord naintindihan, bakit inalaw mo akong mag-go through sa ganitong panahon? Kasi yung pala gagamitin mo ako, Panginoon, to minister sa mga kababaihan and even to hurting ng mga kabataan na produkto ng mga broken families. Yun talagang lament ko hanggang ngayon. Na Lord, bring me to these people. I want to help them. Sabi ni Lord, this is now your time. Go into the full-time ministry. Sabi ko, Lord, of all the time, bakit ngayon pa? Na-realize ko na kapag hindi ka pala nagpapatawad, itinatali mo pa rin yung sarili mo doon sa taong nakasakit sa'yo. So, nung nagpatawad ako, nag-release ako, ang totoong na-release talaga ay ako. But it wasn't an easy thing. I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Unang-una, I would like to give God the glory sa mga organizations na ito. So I would like to thank the American Bible Society and the Philippine Bible Society. And thank you for Trauma Healing Institute kasi malaking tulong po ito para mas maging effective, mas maging bold, mas maging matapang ang mga lingkod ng Diyos to minister kasi wala na sila mismong dinadalang personal na issues sa buhay nila.